tayo po'y magsisimula ng panibagong series as we are to enter our anniversary month, no? Pero kay kwentuhan ko muna kayo. Isang araw, ito po, meron pong isang bata, pinanonood niya yung nanay niyang nagluluto, nagpiprepare ng lahat ng bagay para sa kanyang pamilya. Ngayon po yung lalaki, pag uwi nung gabi, pagod na pagod, maghahapunan na ho, no? Siyempre, kakain na, at inihanda po niya yung pong dinner at kasama po ang kanyang biscuit na sunog. Di ba? Kung kayo ho yung tatay, kunyari tayo, anong masasabi niyo pagkakain ka na? Sa totoo lang, sa marami sa atin, hindi ko naman nilalahat. Maari pagdating, eto pa ba kakainin ko? Maghapon ako nagtatrabaho, tapos sunog na biscuit. Ganyan, di ba? Di ba? Parang maano ka eh. Pero nakapagtataka, itong bata, pinanonood niya yung tatay niya. Yung tatay niya, kumupo, tapos kumain, kinamusta? Kamusta ang eskwelahan? Kamusta ka sa school? I hope you enjoyed your studies. Yung ganun ang kanyang pangamusta. Tapos nung kumakain, wala siyang narinig na anumang reklamo. Nung malapit nang matapos kumain, sabi pa nung asawa, "Sweetheart, pasensya ka na, sunog ha. Huwag mong intindihin yan." Sabi niya, "Okay lang sa akin, gustong-gusto ko rin naman minsan may sunog eh." Di ba? Tapos sabi niya, "Di, ganun na po." Nung matutulog na, lumapit yung bata. Sabi niya, "Pa, talaga bang gusto mo yung sunog na biskwit?" Tapos sabi niya, iniyakap niya anak niya, "Alam mo anak, maghapong pagod ang mama mo. Nagtatrabaho, naghahanda ng ating kakainin." Sabi niya, hindi maganda na pagod na nga siya, tapos galit ka pa sa kakainin mo dahil nagkamali siya. We are living in an imperfect world. She is imperfect. She does imperfect things. Kaya sa halip na mainis ka, i-appreciate mo yung kanyang kapaguran na ginugol para lang pakainin tayo. Grabe, no? Ang sarap, no? Parang malungkot yung iba sa inyo, ha? Parang, sana ganyan din kami. Sa totoo lang, sana ganyan din kami. Yung parang, hindi yung, lagi na lang puro mali ang nakikita. Di ba? Minsan, mga anak, walang ginawang, parang feeling mo, walang ginagawang tama eh. Samantalang, ang dami naman yung pwede nating purihin sa mga ginawa nila. Yun lang umuwi sila, papuri na sa Panginoon Diyos eh. Yun na pumasok sila sa eskwela, pinilit mag-aral kahit wala silang naiintindihan. Malaking bagay na yun eh. Di ba? Pero hindi natin na-appreciate. Kasi napofocus tayo doon sa kakulangan, doon sa imperfection, doon sa kamalian. Sana ganun din kami sa bahay. Sana ganun ang aming kultura. Nakuha ninyo? Gusto natin yun. Kasi yung, kailangan meron tayong positibo at magandang kultura. Gusto natin yun. Kasi yung ating kultura, refleksyon yun kung anong klase ng mga klaseng buhay na meron tayo. Kung nanood ho kayo ng opening ng Olympics, ako nabasa ko na lang, hindi ko po napanood. Nakakadiri na talaga eh. Parang wala hong relasyon sa atleta, walang relasyon sa kultura ng Pransya, kundi talagang wala lang. Talagang para kutsain lang ang Kristyanismo. Ganun lang. Kung hindi nyo napanood, huwag nyo na lang pansinin. Pero kung curious kayo, dahil chismoso kayo, hindi, joke lang. Hindi, biro lang. Pwede naman yung tingnan. Hindi naman masamang maging informed, di ba? Kasi ako, naintindihan ko, dahil yung kultura na yan ng Pransya, noon pa yan. Talagang kontra sila sa Kristyanismo. Pero hindi para tayo'y magalit, ha? I'm telling you this, hindi para magalit. Kundi para maintindihan natin, how can we now influence them and help them understand the true Christianity? Because they were against the wrong concept of Christianity. They were against the wrong concept of biblical culture. Kaya ng ating titingnan ngayon sa ating pong maikling series, the biblical culture. Pero magfo-focus lang tayo sa bahagi ng konsepto ng culture. Kasi malawak ang kultura eh, di ba? Malawak. Pero magfo-focus tayo sa isang bahagi ng konsepto ng kultura na ang tinatawag nating core values. Now, alam nyo, ang mga Christians noong mga unang panahon, kahit nung mga bago palang mananampalataya, meron na sila kagad na de-develop na kultura. Napakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Tingnan niya, so then, those who had received His word
were baptized. Diba? Lahat ng nakatanggap sa salita ng Panginoon, nagpabaptiso. Tapos nagpabautismo, katulad ng ginagawa dyan kanina. And that day, there were added about, how many? 3,000 souls. Ang dami, no? Look at them, ha? Hindi sila tinitignan as 3,000 men, but they are seen as souls with body. Nakuha nyo? Now, ito pang karap niya. They were continually devoting themselves, ito na yung kultura nila, to the apostles' teaching, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Ang common na makikita mo sa lahat, sobrang sigasig nilang matuto sa salita ng Diyos mula sa mga katuruan ng apostol, at lagi silang nagpe-fellowship. At hindi lang yun, lagi silang nagbe-breaking of bread to remind themselves of the sacrifices of Jesus Christ, na yung katawan ni Jesus at yung dugo niya para tayo iligtas at muli siyang babalik. Now, ito pa, and they pray. Yun ang kanilang naging kultura. Ito pang mapapansin niyo sa kultura ng mga unang Christians. And all those who had believed were together and had all things in common. Wow, walang swapangan. Bigayan sila, sabi ganun. And they began selling their property and possessions, were sharing them with all as anyone might have need. Amazing, no? Bukas ang kanilang tahanan para sa kanilang mga kapatiran, bukas ang kanilang mga kalampalan para abutin ng iba. Ganun na isa sa bahagi ng kanilang kultura noon. Now, tingnan niyo po, hindi lang yan ang kanilang. Then, tingnan niyo ha, day by day, gano'n kadalas? Araw-araw, with one mind, pupunta sa templo, mag-worship, tapos magbe-breaking of bread sa bahay-bahay, parang D-group, at they were taking their meals together, tingnan niyo ha, with gladness and sincerity of heart. Alam nyo, tuntua ako sa mga ganyan. Kasi minsan, pag may mga D-group at may kainan, di ba, maraming kumakain. Tingnan mo yun, ang lakas kumain. Hindi naman nagdadala. Di ba, minsan ganun pa, walang sincerity of heart eh. Ito, sincere siya, kain kayo. Huwag kayong mahiya. Di ba? Pero sa loob, walang iya. Di ba? Hindi sincerity of heart yun kasi may galit sa loob eh. Parang ito hindi. And look at the words. They were praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number, and day by day, those who were being saved. Dahil sa kanilang kultura, lalo pong dumadami sila, lalo sila nakakaakit sa iba. Kasi sa totoo lang, gusto natin yung ganong buhay. Nakakainis ata yung buhay na parang hindi tayo totoo sa isa't isa. Ngingitian ka, kasi pagtalikod, bungiti-ngiti, bungi naman. Di ba? Parang ayaw natin ng ganyan. Gusto natin yung totoo tayo. Are you following? Ayaw natin ng mapagkunwaring tao. Gusto natin yung totoo tayo. Kaya sabi ko, pag nag-uusap-usap kami, sabi ko gano'n. Kasi sa bahay, wala naman kaming katulong. No? Minsan, hindi kami nakakapaglinis. Talaga kasi lagi kaming nasa trabaho. So, minsan, pag pag may bisita, di ba, mapipilitan ka, itago lahat ng karumihan mo sa buhay eh. Di ba? Minsan, itatago mo lahat, itatago saan-saan. Lagi ko pinapaalala sa amin na, relax lang kayo. Let them see what they see. Hindi naman tayo dito para magpatunay na tayo ay, wala tayong katulong ano magagawa natin, di ba? Hindi naman tayo yung mga tipong may utusan na, yan, di ba? Kasi sa bahay, puro voice activated lang din. Madalas, ako lang ang may control bilang tatay. Pakiabot mo yan. Pakikuha mo yan. Diba? Pakilinis mo yan. Parang ganyan. So, hindi mabuti. Pero what I'm trying to say is this. Kaya minsan tayo na pe-pressure sa buhay, we are creating our own stress. Kaya, importante, relax lang. Be authentic. Diba? Pakisabi sa katabi mo. Be authentic. With sincerity of heart. With gladness in your heart. Diba? Actually, ang sarap pag natutunan natin ng biblical culture. Pero, para sa ating purposes, dito tayo mag-focus. Tingnan ninyo. Basically, yung ating mission. Importante yan, kaya may unite. May mission tayo, may vision tayo, may core values tayo. Na I pray na tayo rin, we have our own mission. At ito daw, itong mission na to, ito na rin ang maging mission ng buhay natin. Kasi yun naman talagang binigay ng Diyos sa atin eh. Remember, kung wala kang mission, sigurado ko lagi kang konsumisyon. Hindi totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Maraming tao, ang daming pinoproblema. Bakit? Kasi wala silang direksyon. Kasi pag may mission ka, nasisimplify ang buhay mo. Doon ka lang magko-concentrate.
Di ba? Hindi ka parang kung ano-ano, kung saan kalat-kalat yung utak mo, kung saan ka pupunta. Kasi walang ka mission-mission eh. Pati paghahanap ng asawa, ang dami mong mapinpoint yung nararapat kasi may mission ka eh. Pero kung wala kang mission, kahit sino magpa-cute, pwede na. At kung matanda ka na, di bali na kahit nakakatakyut. Ano ba? Kasi wala ka naman mission eh. Pero kung may mission ka, hindi ka natatakot kung walang dumating kasi it's better to be alone than to bring the devil along. Di ba? Importante yun kasi may mission ka eh. Anything that will help you to fulfill the mission, praise God. Kung wala, kalimutan mo na yan. Nakuha ninyo? Relax ka, hindi ka ganun din yung vision. Now, katulad natin sa CCF, may mission tayo, which is to honor God and make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers, which is part of our culture. Primary sa atin is to honor the Lord. In everything we do, in all our choices, ang inisip natin, is this honoring to God? Di ba? Kaya, halimbawa, itong verse na ito, alam niyo ba, prior to that verse, sa verse 18, sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng otoridad binigay sa akin. That's ang karugtong niya agad, therefore, anong ibig sabihin ni Jesus? Kasi habang sinasabi niyang lahat ng kapangyarihan binigay sa akin, yung mga nakikinig, pwede nilang tanggihan yung authority na yon. Pwede nilang tanggapin. Tama? Sabi niya, kung tinatanggap niyo yung authority na yon and you are agreeing with me, therefore, make disciples. Andiyan pa tayo? Parang, yes. Andiyan pa tayo? Ano, pag-isipan nyo, kahit laging pinoprofess sa iyong labi na si Jesus, Panginoon ko, and yet you have no desire and not even acting on it, like making disciples. Ano ba yung ibig sabihin ng making disciples? It's a process of bringing people to Jesus and helping them grow in their relationship with God, but to Christ-likeness. Para maging Christ-like sila, tutulungan mo sila. And for the purpose of what? Multiplication for God's glory. Yun ang proseso. Dinadala mo, kaya go, baptize, and teach them to observe. Yun ang making disciples. Natanong ko sa inyo, kahit sabihin mo na si Jesus Panginoon mo, pero wala sa isip mo yung making disciples, hindi mo ginagawa, hindi ako marunong, hindi mo inaalam, paano gawin? Apalagay ko, you're rejecting the authority of Jesus. Hindi kita ginajudge. Kasi yun ang sabi ng Lord if all authority has been given to me, and you accept such authority, therefore, make disciples. Okay tayo? Kaya, praise God, kasi sa CCF, seryoso tayo dyan. Kasi sabi ng Lord, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of service. Kaya may mga training tayo. Kaya tayo may Let's Connect para gabayan natin yung mga tao in fulfilling the Great Commission. Okay ba yan? Yan dahil yung mission na yan ang nagdidikta ng dahilan natin bakit tayo nag-e-exist. Okay po? Ngayon, if we faithfully live out, talagang tapat nating pinamumuhay, yung dahilan natin ng existence, yun ang ating magiging vision. To see a movement of millions of committed followers of Jesus. Hindi natin hinahangad na marami magsabi, Christian ako. Hindi. Are you a committed follower of Jesus? Yun ang hangad natin. Kasi walang blessing nang walang commitment. Walang blessing dun. Nakukuha ninyo? Para maintindihan nyo ganito. Ang asawa, blessing yan. Kung todo ka sa kanya. Pero kung yung asawa mo, tapos tuwing kayo magkikita, ibang naiisip mo, hindi ka magiging masaya. Sana, dalawa ang puso ko. Ay, wala na, lito ka na, dalawa na puso mo Nakuha ninyo? Hindi ka pag nagtatrabaho ka at hindi ka committed sa trabaho mo, 100%, iniisip mo, sana doon ako nagtatrabaho, sana doon ako, hindi ka magiging masaya sa ginagawa mo Kunyari, nandito ka, committed ka, todo ka, nakikinig ka, mas ma-enjoy mo kaysa yung nandito ka, gusto mong matulog, gusto mong makinig. Wala, lagi kang talo Hindi ka makatulog ng gusto, hindi ka rin makapakinig ng gusto. Kaya kung mamimili ka, itulog mo na lang. O, di ba? Todo mo na para pagtapos ng service,
Uy, ang sarap, pahingang-pahinga ako. Kasi tumodo ka. Pero yung ganyan, ang hirap ata nun. Hindi ka committed. Di ba? Parang, ganon din yun. Kaya hangad natin, committed followers ni Jesus, kasi maraming hindi nag-i-enjoy kay Jesus, hindi sila nakatodo eh. Kalahati kay Jesus, kalahati sa mundo, hindi nila ma-enjoy. Kaya hindi nila makita ang himala ng Panginoon. Now, tingnan nyo dito. Then you can see this, talagang they're gathering small groups kasi doon sila nag-grow together, transforming lives, families, communities, and nations for the glory of God. Diba? Ngayon, etong ganda. Because of this mission and vision, anong pinapahalagahan natin? That speaks about our core values. Ito yung ating priorities. Ito yung magdidikta ng ating mga desisyon. Ito yung magsasabi sa atin anong dapat nating gawin. Kaya naman, nagkakaroon tayo ng unity dahil meron tayong common set of values na tumutulong sa atin at naggigiya sa atin ng ating mga pangunahing bagay sa ating palakarin sa Diyos. At yan ay galing din lahat sa salita ng Panginoon. Hindi ka malilito. Maging sa mga doktrina, para hindi ka malito, meron ng basic fundamental dyan eh. Na hindi ka pwedeng humiwalay dyan kasi yung message ng gospel, hindi natin inimbento. Sabi nga ni Paul, if we or an angel from heaven preach to you a different gospel that we preached to you from the very beginning. Kasi it was revealed na kahit ako, pag binago ko yan, sabi ni Paul, pagkasumpain ako, kahit yung anghel hindi pwedeng baguhin because it's already been revealed that the gospel is Jesus Christ, no one else. Are you following? Kapag ka nag-aaral ka, doon ka lang nakaangkla sa pinaka-core. Nakuha ninyo? Hindi ka mag-iimbento ng kung ano-ano. Hello? Andiyan pa kayo? Okay, so balik tayo dito. So may core values. Tayo naman, anong core values natin? Lahat ng gagawin natin to honor God and to accomplish the mission, ito tayo. Love. Di ba? Sabi naman ni Jesus, di ba? They will know that you are my disciples or my followers because you have love for one another. Kaya naman, yung acronym na love din ang ating core values. And I pray na ito rin maging core values natin sa bahay. Kasi Christian tayo eh. Ano yun? Love God, love others, obey God's word and authorities, volunteer your time, talent, and treasure, meaning we are delightful in serving God, and we are engaging the family. Kasi kung yung gospel hindi magiging totoo sa pamilya, ay nakos, ano pang saysay niyan, di ba? Kasi dapat totoo muna yan sa immediate natin eh. Yes, hindi ka agad nila natatanggap, pero it will affect them eventually. Okay? Now, balik tayo dito. So dito muna tayo magsimula sa love God, love others. Okay tayo? Pakisabi mo sa tabi mo, love God, love others. Now, bakit yan importante? Bakit yan core values? Bakit yan importante sa atin? Bakit importante yan sa Diyos? Now, kanina binasa natin yung kwento ng The Good Samaritan. Doon pa lang, malaintindihan nyo na kung bakit yan importante. Tingnan natin. Sabi niya, and a lawyer stood up and put him to test saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Kahit sino sa atin, kung naintindihan mo na yung buhay natin dito pansamantala lamang, napansin nyo naman, parang ang bilis ng panahon. Parang nung nagsimula ka, parang ang lakas-lakas mo, parang ilang panahon lang ngayon. Di ba? Kung naalala nyo, kung naaalala nyo yung mga sarili natin, tumatakbo tayo kung saan-saan. Tapos kung magpunas tayo ng sipon, talaga gumaganyan, makalat pang ganyan, di ba? Ngayon, lumipas ang panahon, pag ganyan-ganyan ka na, pag nagpupunas, pagdating ng ilang panahon, wala na. Kahit na tumutulo na, hindi mo na kayang punasan. Tapos ka, di ba? Wala na. Parang ang bilis ng panahon, hindi mo namamalayan. Sa totoo lang, ang bilis ko talaga. Ako, niisip ko, sabi ko, ganyan na pala edad ko. Diba? Parang pag nag-uusap kami, pag nagre-reunion kami magka-classmate, ganyan na kami kakatatanda. Diba? Parang paubos, binig kami ng paubos. Yung dating marami kami magkakaklase, biglang paunti kami ng paunti. Yung kausap mo lang nung isang taon, wala nang itong taon na to. Napansin niyo ba ibig sabihin? Ang buhay natin, napakaikli. Kaya, ang tanong sa atin, kaya iba sa atin tatanong, pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? Natanong niyo ba yan?
And siyempre, sino pa naman ang gustong pumunta sa impyerno? Sabi na, hindi totoo yan. Sana nga na hindi totoo. Malalaman mo pa pag namatay ka. Okay ba yan? Hello? Kasabihin natin, hindi totoo. Walang nawala sa'yo kung sumunod ka kay Jesus kasi naging maayos ang buhay natin. Nakuha? Pero, paano kung totoo? Alam mo, isa sa ang matalinong tao, he prepares for the worst and expects the best. Are you following? Isang prinsipyo yan sa buhay. Kung magpe-prepare ka, i-prepare mo yung sarili mo sa pinakamatindi. Tapos, para umasa ka ng pinakamabuti. Okay po? Yan ang sikreto ng matatalinong tao. And naniniwala ko matalino ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo matalino ka eh. Kaya prepare for the worst and expect the best. Okay ba? Maging matalino ka. Pero yung mga simple, ayaw mag-isip, bahala na. Basta mag-enjoy na ako habang nandito. Okay lang. Kung hindi, sana lang. Hindi lang sana eternal. Pag sinabi mo eternal, what is 80 years compared to 1,000 years? 1,000 years compared to eternity. Kaya wag natin sayangin ang buhay. So this person is asking Jesus, pero ang totoong kanyang dahilan, hindi naman para talaga alamin eh. Ang kanyang dahilan is to put Jesus to the test. Kasi si Jesus seemingly, ang dami niyang mga tagasunod na mga makasalanan. Yung tipong kilala sila, notorious silang makasalanan. In fact, doon sa chapter 10, inutusan niya itong mga alagad niya to spread the gospel as gospel's messenger. Sila yun ginawa lang. Pero dito, biglang, etong nakita nung lawyer, ganun lang ba kadali yun? Yung tax collector, biglang maki-Jesus na, tapos nagtuturo na ng kaligtasan. Ganun lang ba kasimple yan? Itong dating mga pusakal, mga makasalanan, talagang kilalang mga walang kaalaman sa Biblia. Ngayon, eto na siya. Kaya yung word na lawyer dito, hindi ito abogado, nakapareho sa atin. Ang lawyer dito is considered to be the Bible scholars at that time. Kasi ang kanilang law is the Old Testament law, the Mosaic law. So, expert sila dyan. So, alam nila na hindi pwedeng hindi mo sinusunod lahat to. Kaya ang ginawa niya, para saan? Para i-trap niya si Jesus. Para subukin niya si Jesus. And he said to him, what is written in the law? Si Jesus, binalik sa kanilang tanong. Hindi naman ako naparito para suwayin ng batas eh. Si Jesus naparito para tuparin ang batas na hindi natin matupad-tupad. Nasusundan natin. Kaya ang ginawa ni Jesus, ine-expect niya sagutin ni Jesus, basta sumunod ka lang sa akin, okay na yan. Sabi niya, katulad ito mga ginagawa nito mga tao na to, sumusunod lang sa akin. Okay na yan, ligtas ka na. Huwag mo na intindihan yung Mosaic law na yan. Wala yan. Akala niya ganun ang gagawin. Hindi. Ano ba nakasulat sa kautusan? Napansin niyo ba yan? Binalik niya yung tanong. Pansinin niyo yan din ang ginawa noong, yung young rich ruler. Kung naalala niyo pa, yung young rich ruler sa Mark chapter 10, ganun din ang tanong sa kanya, Lord, how can I inherit the eternal life? Anong sinasabi ng kautusan? Hindi niya sinisira yun. Kasi sinabi niya, how does it read to you? Now, hindi naman ma-recite ng lawyer yung 700 rules, no? Ang sabi niya, alam nila how to summarize it. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Di ba, maliwanag? Alam nila yung summary. In fact, tinanong din si Jesus dyan eh. Ano yung greatest commandment? Sa Matthew chapter 22, ganun din ang tanong. Teacher, which is the great commandment in the law? Ganun din ang sagot niya. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your souls, with all your mind. This is the great and foremost commandment. At anong dinugtong niya dyan? Sabi niya doon sa dinugtong niya, and sabi niya, and the second is like it. Kapareho nung pangalawa, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Sabi niya, lahat ng batas, nakaangkla yan sa pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong isip. At yung pagmamahal mo sa kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam niya yung law na yan, napaka-logical. Alam mo bakit? Ganito. Kung ang kaluluwa mo, ang isip mo, at ang iyong lakas, ang puso, galing sa Diyos, di ba't dapat lang ibalik natin lahat sa Kanya yan? Nasusundan?
Kung tayo po ay aksidente, halimbawa, mula sa isang non-living things, biglang naging living things, tapos naging unggoy, tapos ikaw na. Type mo? Oh, ibig sabihin, wala akong utang na loob na ibalik sa Diyos yan. Hello? Pero kung alam kong nilikha ako ng Diyos that everything I am belongs to Him, dapat sa Kanya lahat ng aking serbisyo. Di ba? Ang dahilan ko para mabuhay ay para sa Kanya. Ngayon tanong, sino sa atin ang makapagsasabi na sa inyo pong panahon ng pag-iisa, na ang iniisip nyo talaga, buong isip nyo kay Lord? Tingnan nyo, tinulugan nyo nga ako eh. Wala na nga yung isip nyo doon eh. Pakigising nyo nga ulit. Sabi mo, ate, itulog mo ng tuloy. Ulitin ko. Pag-isipan nyo mabuti. Sa inyong pagtatrabaho, masasabi nyo lang buong lakas ninyo dahil kay God. Ibig sabihin, I'm working because I'm offering this to my God. I am dealing with you because I'm offering this to my God. You see, I am studying because this study is for my Lord. Wala nang bagay that absorbs me but God. He is central to me. He is first to me. Everything I have is for Him. Walang nakasunod sa atin dyan. Kung tayo po ay honest, hindi natin kaya yan. Hello? Kaya kung inaakala natin na pagsunod natin sa sinasabi ng Diyos, magagawa natin at ligtas tayo, kasi totoo naman sabi ng Lord, sundin mo yan, ligtas ka. Ang problema, hindi na natin nasunod. Kaya nga sabi ng Lord, lahat tayo sumuway na sa batas. Wala na. Kung sumuway ka na sa batas at ang kabayaran ay kamatayan, which is eternal death, impyerno, nag-iintay na lang tayo ng execution. Andiyan pa tayo? At sa pag-asang mabigyan tayo ng godly pardon. Kumbaga sa kasalukuyan, kung sa bansa yan, presidential pardon, para hindi ka na ma-execute. Nakukuha nyo? Parang malabo nyo nakuha yan eh. Sabi isa, ang lani. Kawawa naman. Pasensya ka na, na-istorbo kita ulit. Pero, balik tayo ha. Doon nakasalalay yun. Kaya tinan nyo ha, kaya nung sinagot siya, anong sagot ng mama? Sabi niya, and he said to him, you have answered correctly. Do this and you will live. Oh, now listen to this. Gusto niyo maligtas? Importante kay Jesus yung love sa Diyos at sa atin. Gusto niyo maligtas? Sabi ng Lord, itong paraan nyo. Bibigyan ko ng paraan. Gawin mo yung pinag-uutos. Huwag mo lang alamin. Gawin mo. Perfectly, gawin mo. All of your heart, all of your mind, all of your soul, all of your strength. Pag nagawa mo yan perfectly, from the time you were born to the time of your death, you're saved. Sabi mo sa katabi mo ngayon, alam ko na hindi ako ligtas. Dahil walang nakagawa niyan. Kahit ako hindi ko nagawa yan, kahit iba sa atin, sa totoo lang, habang nakikinig nga tayo, ganun tayo ka-distracted. Nakikinig na lang tayo. May nag-text lang, Ma'am, ano lulutuin natin? Ano kakainin mami ang gabi? Ay, bahala ka na. Wala ho kayong pinamili. Bakit di mamili ka? Wala ho kayong iniwang pera. Bakit ako sinisisi mo? Diba? Ayun, nakikinig ka na yan, ha? Nakikipagtalo ka na doon sa kausap mo. Nang lulutuin lang yun. Tama? Tapos yung iba naman, kausap ng anak. Saan tayo kakain mamaya? Di sa plato. Distracted tayo. Ang dami nating iniisip. Ang dami. Tapos yung iba naman nakikinig pa lang, nakita isa. Tinan mo yun. Tinan mo. Parang siyang panot. Ano ka ba? Pati ba naman yan? Ang dali nating madistract. Hindi tayo maka-all. Di ba? Hindi tayo makatodo sa Lord eh. Ang hirap. Kaya doon palang alam mo, malabo na to. Hindi natin to kakayanin. Kasi buti sana kung know it and live. No, do this and you will live. So we're dead. We're totally dead. So itong mama ngayon, dapat sinabi na lang niya, Lord, mukhang malabo. Mukhang hindi ako maliligtas. Mukhang hindi ko kayang i-justify ang sarili ko. Pero alam niya yon that he could not do it. Kaya ang ginawa niya, look at the words ha, wishing to justify himself. Di ba? Parang ganito.
Sabi niya, he said to Jesus, and who is my neighbor? Parang ganito, Lord. Kung ang hirap po niyan. Hindi ko po kaya yan, yung all. Total pareho naman yung sa neighbor, di ba? Bigyan mo na lang ako ng bare minimum. Sa neighbor na lang tayo mag-usap. Baka doon, pasado ako. Nakuha niyo? To justify myself, para maging katanggap-tanggap ako sa'yo, bigay mo ako doon sa pinakamaliit. Neighbor lang, yung kapitbahay lang. Sino ba yung neighbor ko para mamahal ko? Kasi sa utak nila, yung katribo ko, neighbor ko yan. Yung Moabita, iba yan, hindi ko neighbor yan. At least hindi ko na yan pananagutan. Yung mga Ammonites, hindi ko rin yan pananagutan, okay na ako dyan. Kumbaga, ito lang ang akin. Tama kaya ako? Sinong neighbor ko? Nakuha niyo? Parang pinapakita niya, ito na yung pinaka-bare minimum. Si Jesus naman, nakakatuwa si Jesus Kwento niya ngayon yung Good Samaritan. Common na sa atin yan, tama? Now, papakita ko sa inyo na hindi natin masyado naintindihan ito ha. Bakit kamo? Kasi, ang sinasabi ni Jesus, ganito yan, itong ikikwento ko sa'yo, hindi mo yan kakayanin nang hindi mo muna naintindihan na na-justify ka. Somebody has justified you before God. Yung word na justify, para maintindihan nating lahat, para maging tama yung relasyon ninyo. Nakuha nyo? Kasi sa word, yung word document, yung word na justify, yung pantay yung gilid hindi nyo nakuha, no? Mukhang hindi kayo nagko-computer. Di ba? Typewriter pa, alam nyo. Yung pag-justified, pareho pantay dapat yung magkabilang gilid. Justified yun. Kaya pantay, ibig sabihin, tanggap. Pero sa totoo lang, yung word na justify dito, yung maging tanggap, para mas maintindihan natin ganito. Halimbawa, kasi nung bata ako, meron kaming sari-sari store. Di ba? At ang tawag ngayon yan, modern terminology, convenience store. Pero ang totoo niyan, sari-sari store lang din yun, nung panahon namin. Ngayon, may mga kapitbahay kami na hindi makabili sa amin. Bakit? May utang Diba? Kasi may utang na sila, nahihiya silang bumili. Kaya gagawin nila, pupunta sila sa ibang tindahan. Para doon sila mamimili. Pero sa amin nangungutang. Nung hindi sila makabayad, hindi sila makapamili. Meaning, yung kapitbahay namin hindi justified sa amin. Not in right relationship dahil may utang siya. Para siya maayos, may magbabayad ng utang niya o magbabayad siya ng utang niya. Ngayon, pag malaki na yung utang at talagang hindi niya na kayang bayaran, hindi na siya makakapamili sa amin for the rest of his or her life. Are you following? Ganon din tayo sa Diyos. Ang laki ng utang natin. So, paano ko ngayon maaayos sa Diyos? Kaya Lord, pwede po ba? Ano yung bare minimum? Sino yung kapitbahay ko? Kasi kung yung second law, likewise, the second is this. Ibig sabihin, pantayan, halos pantay. So, kung pantayan, di ibig sabihin, pag nagawa ko to, pasado na ako. Nakuha? Kaya sino po yung kapitbahay ko? So, balik tayo ngayon. Kwento ngayon ni Jesus. Alam niyo na yung istorya nito, no? Di ba, hindi ko naman Kasi sabi niya, Jesus replied, a man was going down. May pababang mama mula sa Jerusalem patungong Jericho. Ay, nako. Nahulog sa kamay ng mga magnanakaw. Hinubaran siya, binugbog, iniwan na halos patay na. Na-imagine nyo na yung sitwasyon. Okay? Ngayon, yung lugar na yon, delikado talaga yung lugar na yon. Kaya hindi ka maglalakbay doon sa alanganing oras. So, kumbaga, kung sa lugar natin, ito yung nakakatakot na lugar. Hindi ka pwedeng hindi nag-iingat dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung saserdote or priest, siyempre yung priest, alam yan na alam yung batas at sumusunod sa batas. Tama? Pababa din doon sa road. At nung makita siya, anong ginawa? Nilagpasan. Doon siya sa kabilang gilid. Kumbaga, patay, no? May patay. Kung ikaw nakita mo, parang hindi pa naman patay. Parang kaka-hold up lang dito Parang kakagulpi lang. Nandiyan pa yan. Teka, umiwas. Doon siya dumaan sa gilid. Nagmamadali. Maraming espekulasyon. Maraming sabihin nila, ayaw marumihan, o kaya naman nagmamadali rin sa pamilya, baka may emergency rin. Hindi natin alam. Basta maraming espekulasyon. Basta isang alam lang natin, iniwasan. Tama? O ito naman, yung Levita, ganun din. Yung Levita, ito yung mga naglilingkod sa templo, they know the law.
Ganon din ang ginawa. Umiwas din. Marahil kapag nakikinig kayo, ano masasabi nyo? Sama naman tao niyan. Alam nyo, sa totoo lang, pareho lang natin sila. Ito, lagay natin sa modernong kalalagayan. Halimbawa lang, yung anak mo nagdadrive. Tapos, biglang may nakitang mama na parang nasagasaan, hinit and run, o kaya naman ninakawan o kung ano man, kita mo talaga, duguan, pero buhay pa. Malayo pa lang naaninihagan ng ilaw. Tawag siya, trrrr. Pa, may nakita po akong mama sa daan eh. Parang, nag-aagaw buhay. Pahintuan ko ba? Naku anak, dumiretso ka na, umalis ka na. Kung pwede, mag-report ka na lang sa police, tumawag ka na lang sa 161 kung meron. O sa, wala naman tayo 911 eh, sa Amerika lang yon. So, tumawag ka na lang kung sa emergency, di ba? O kaya pumunta ka sa pinakamalapit na estasyon ng police. Delikado yan, baka ma-hold up ka. Opo pa, mag-ingat ka, ha? Dalihan mo na. Nakuha ninyo? Ganun naman talaga tayo eh. Hello? Paano kaya kung ibahin natin ng kwento? Mamaya ako ibahin yung kwento ha. Mamaya ha, hintayin nyo ha. Huwag kayo matutulog. Kasi para maintindihan nyo yung kabilang kwento, paalala nyo sa akin pag nakalimutan ko ha. Okay. So, ito na yung nangyari. Kasi ayoko niyan, baka ako masisi, ako malagay sa panganib, ako magastos yan, nagmamadali rin ako. Tsaka, mas importante yung mission ko. May trabaho pa ako, baka matagal pa ako sa trabaho ko. Nakuha? Now, ito na po. But, sa lahat na ito, si Lord Jesus nakakatawa magkwento. But a Samaritan, alam niyo ang Samaritan talaga yan eh. Ano ibig sabihin? Kaaway ng mga Hudyo yan. When we term Jew, normally they're the Judah, from the tribe of Judah. Remember na hati sila? At yung Samaritan, ito yung mga Israelites, na ang kanilang capital is Samaria. Nakuha niyo? Doon pa lang magkaaway na sila. Bukod pa sa katunayang, sinakop sila ng Assyria at ang unang sinakop ng Assyria, yung capital. Yung capital, ang ginawa ng mga Syriano, nakipag-mingle pa at nakipag-asawa sa mga Israelites. May halo pa yan. Hindi nila sila purebred, meron na sila, hybrid na sila. Nakuha ninyo? Sa tawag sa atin yan, kung sa aso yan, askal. May halo-halo na. Tama? Kasi pag pure yan, sabi mo, uy, anong lahi niyan? German Shepherd, Doberman. Pero pag may halo na, halimbawa, yung poodle, ni-rape ng Shih Tzu, ay pusit. Pangit, no? Parang hindi maganda. Kaya, pangit na aso yan. Parang ganon. Hindi mo matataypan. Nakuha nyo? Yan. So, ganito yung Samaritan. So, pero pabalik siya, nakita niya yung mama. Tingnan niyo naman ang ginawa niya. Sorry. Anong ginawa niya? Itong nakakatuwa sa ginawa niya. Came to him, bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them, and he put down his own donkey and brought him to an inn and took care of him. Ang una niyang ginawa, he felt compassion on him. Naalala ninyo? Then, anong ginawa niya? Came to him, nilapitan. Teka, hindi mo ba naintindihan? Mapanganib yung ginagawa mo. Hindi niya inintindi yun. Ang inintindi niya, ang kanyang isip, hindi yung panganib, kundi yung tao. Hello? Nandiyan pa kayo? Iniwan. Ano pa binandage pa? Di oras na naman yan. Dinumihan niya yung sarili niya. Tapos, kaaway niya to ha. Kaaway niya to. Hindi to yung nagmamahal sa kanila. Ito pang ginawa. Pagkatapos si bandage, binuhat pa. Binuhat, nilagay pa sa kanyang asno. Hindi naman sila pwedeng sabay ng sumakay sa asno. Ano ibig sabihin yan? Siya pa ngayon na maglalakad. Kumbaga, sinakay mo na sa kotse mo at ikaw pa yung maglalakad para lang maisakay mo siya comfortably. Tapos inalagaan mo pa siya. Tapos nagpunta ka pa sa hotel. Anong lagay mo sa hotel? Nagbayad pa siya ng 2 denaryo at binigay sa kanyang innkeeper. Now, naalala niyo kung magkano ang isang taong sweldo? 300 na denaryo. So yung isang denaryo, parang isang araw na kita mo. Hello? At ang bayad sa isang rental ng inn, 1 denaryo para sa isang buwan. Kaya para magbigay siya ng 2 denaryo, nagbayad siya ng 2 buwan na advance.
para lang makarecover yung mga maalagaan. At ang sabi niya pa, ang bilin niya pa, pag-isipan niya, ang bilin niya pa, alagaan mo siya, at kung meron ka pang ibang gagastusin, pagbalik ko, babayaran kita. Okay tayo? Now, be honest. Kung tayo nasa ganung sitwasyon, gagawin natin? Hello? Hindi, sa totoo lang. Yun lang sa bahay eh. 3 lang yung ulam eh. 4 pa kayong kakain eh. Uubusin niyo yung pag nauna kayo eh. Hindi naman isipin, bahala siya eh. Dapat kumain na siya sa labas. Di ba? Alam niyo, kahit sa bahay, no? Alam niyo, buti na lang, natutunan ko lang to sa Lord. Parang sinasabi kasi ng Lord, kung ikaw ay Christian at naintindihan mo na ikaw ay justified by the grace of God, ito ang gagawin mong talagang pagmamahal eh. Ako napakaswapang kong tao. Lumaki ako na nag-uunahan kami sa pagkain. Kasi naalala ko nung bata kami, 24 kami sa bahay. Ang pagkain namin, may isang karni lang sa bawat isa. Madalas taba pa. Kasi yun ang nahihingi nun sa palengke, yung taba. Mayroong isang malaking karne, sa tatay yon. Magulang eh. Hindi, siya yung tatay. Siya yung magulang. Ay, ano ba yan? Ang sama ng dating. Hindi tama. Parent. Father. O, di ba? Mabait ang tatay ko, ha? Kaya lang, kasi siya yung nagtatrabaho, siya yung dapat may malaking parte. Kaya kami nag-uunahan kami. Hiwa-hiwalay na yan. Hindi yung kakain na sabay-sabay, tapos kukuha. Walang ganon. Nakahiwalay na yan. Kaya bubuksan mo yan, hanapin mo yung pinakamalaki para kung makuha mo. Ganon lang. Swapangan talaga. At yung iba, pagka nakitang mayroong extra sa kabila, kukunin. Ililipat pa. Yun, tayo-tayo na lang yun. Ito pa kaya? Sa totoo, hindi madali ito. Alam nyo, pero ito kapag ikaw ay alam mo na naghirap ka, tapos nagtyaga ka, yumaman ka, pag may nangailangan lumapit sa'yo, ano sasabihin mo? Abay, magtyaga ka. Nagtrabaho ako naghirap ako. Pero kung ikaw ay umunlad dahil may tumulong sa'yo, may nagmahal sa'yo, you were somehow helped to be justified, magiging mapagbigay ka. Yun ang normal. Tama? Magiging mapagbigay ka. Kaya kung ang isip mo na magagawa mo to nang hindi mo unang kinikilala na si Jesus muna ang dapat na nagmahal sa'yo at naranasan mo na si Jesus ang nagligtas sa'yo, hindi natin to kayang gawin. Pero kung talagang tayo ay Christian, na intindihan natin yung ginawa ni Jesus sa atin, imposibleng hindi natin to magawa. Nakuha natin? Hello? Andiyan pa kayo? Bakit? Kasi alam mo, naligtas ako by the grace of God eh. Kaya alam mo kagad na yung pag-ibig ng taong akala nila naliligtas sila para pag ginawa ko to, maliligtas ako, alam mo na hindi niya naiintindihan ng kanya sinasabi dahil hindi mo to kakayanin. Na i-risk mo yung buhay mo para sa ibang tao? No way. Unless you understand that you have eternal life. Naalala niyo yung kwento sa Matthew chapter 25 na yung ginader ng hari, yung tupa at saka mga kambing? At ang sabing ganoon, lahat ng mga tupa, tinawag niya, nagutom ako, pinakain mo ako. Sabi niya, nakulong ako, pinasyalan mo ako. Sabi niya, hubad ako, dinamitan mo ako. Kaya naman, alika kayo rito. Ginantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan, tama? Ikaw naman, kayong mga kambing, gutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nakulong ako, hindi niyo ako pinasyalan. Hubad ako, hindi niyo... Panginoon, kailan yan nangyari? Yung gawin mo yan sa pinakamaliit na tao, sabi niya, ginawa mo yan sa akin. No, baka sabihin na, ay, ganun pala maligtas, gagawin ko to. Hindi muna. Ang unang tinignan, yung nature. Ikaw ang tupa, ikaw ang kambing. Kasi kung kambing ka, kahit sabi mong Christian ka, kambing ka talaga. Nakukuha ninyo? There must first be a change of nature. We must first understand that Jesus Christ died for our sins, saved us, and we were justified because of Jesus. Not because of ourselves. Lahat tayo, kapareho lang tayo ng mamang sugatan, duguan, patay na, wala nang pag-asa. And Jesus Christ came to save us. Pag naranasan natin yan, maintindihan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Are you following? And obviously, yun ang ating gagawin. Kaya nakakalungkot sa maraming Christian, hindi sila ganoon. Now, tingnan natin to. Balik tayo dito. So, alagaan ninyo. At sabi niya, ang tanong niya kagad, sino sa kanilang tatlo ang naging kapitbahay?
Ang sagot kanina, sino yung kapitbahay? Sino yung kapitbahay sa kanilang tatlo? Baliktad, no? Sabi niya, doon sa tatlo na tumulong doon sa biktima. At ito sabi niya, the one who showed mercy toward him. Look at the words. Hindi niya sinabi, yung Samaritano po. Kasi galit nga sila ron. Yung nagpakita ho ng awa. Hindi niya binabanggit yung pangalan. Parang kumbaga kung galit ka sa isang tao, na siya yung gumawa, siya yung bida, hindi mo mabanggit yung pangalan. Si Jose po. Hindi, yung pong tumulong. Ganun lang eh. Nakuha, sobrang, ganun siya kasarap. Sabi ng Lord, go and do the same. Sabi niya, kung talaga naintindihan mo yung justification mo galing sa Diyos, magagawa mo to. Pero kung inaasahan mo na ikaw gagawa nito, imposible to. Kasi gagawin mo to sa taong kaaway mo. Gagawin mo to sa taong hindi mo kaparehas. Gagawin mo to sa taong asar ka. Hello? Hello? Kaya alam nyo, sa totoo lang, kaya minsan hindi ko maisip ang mga mag-asawang Christian, naghihiwalay. Kasi ito palang pag-ibig na to, kung totoo sa atin to, imposible kayong hindi magkaintindihan eh. Hindi ko nga maintindihan, di ba? Kahit sa church, minsan sila nag-aaway, lilipat na lang na ibang church. Ha? Kung totoo itong naranasan natin ito, imposibleng hindi natin ito tiyagain kasi kahit mapiligro buhay natin, alam natin kay Jesus tayo. Nakuha? Kaya alam nyo, dito ko naunawaan na maraming tao claiming to be Christians pero hindi talaga sila Christian. Hello? Kaya mas marami tayong religious, pero hindi talaga tayo may relationship kay Jesus. Kasi kung naintindihan natin napakawalang niya natin, imposibleng hindi tayo umapi ng ating mga pangailangan at maging mapagmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus. Simple. Bakit ka matatakot mawala ang ari-arian mo? Langit ka naman. Bakit ka matatakot mamatay? Langit ka naman. Pag-isipan niyo. Bakit matatakot kang ikaw ang magutom? Alam mo namang may Diyos kang nagpo-provide para sa'yo. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya natin hindi magawa kasi paano? Pag namatay ako, paano ako? Paano kung mawalan ako ng pagkain? Kaya ang ating security sa buhay, hindi ang ating pera, hindi ang ating kayamanan, ang ating security sa buhay si Jesus. Kung naintindihan natin yun, na binigay na ni Jesus at sinolve na ni Jesus yung pinakasukdulan nating problema, hindi tayo mahihirapang magmahal dahil siya mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan at kakayanang magmahal. Amen po? Pag-isipan nyo. Subukan nyo lang sa bahay. Kapatid, yung bata, yung sinuot ng kapatid mo yung t-shirt na gustong-gusto mo, na hindi nagpaalam. Paano ka magre-react? Yan ang paborito kong t-shirt. Naman! No? Dapat, bagay sa'yo ha? Yan yung paborito ko eh. Di ba? Sa atin, hindi natin inisip kasi wala naman tayong patutunayan na sa ibang tao. Kahit ang pansuot natin, ang alam natin, ang buhay natin ay para sa Diyos. Amen? Hindi ko sinasabing mape-perfect natin yan, pero by the grace of God, as we continue to meditate on the goodness of the Lord, the more we will be able to exercise love towards others. Are you following? Hello? Now, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po. Then I will end. Para mabilis tayo. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, ito napaka-importante. Kaya a new commandment I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya magagawa mo lang yung loving others kapag as I have loved you, so you must love one another. As I have loved you. If you have not experienced the love of Jesus, it is impossible for us to love others. Are you following? Loving others the way the Good Samaritan did it. Paano? With compassion, na parang ang ibig sabihin ng compassion, yung kagustuhan mong kasiyahan niya, kasiyahan mo rin. Yung pain niya, pain mo din. Nakuha?
Thus you took care of him. Yun yung, kaya nga, loving your neighbor as you love yourself. Napaka-practical, di ba? Hindi niya sinabing mahalin mo, na kumbaga, na hindi mo mamahalin sarili mo. Ang sinasabi niya lang, as you love yourself, kung ano yung magiging kasiyahan mo, at tapunta sa kanya, kasiyahan mo rin yun. Di ba? Pagka sila ay nagtagumpay, parang feeling mo, masaya ka rin kasi nagtagumpay na siya eh. Nagtagumpay ka na rin. Kasi kung baga, ano yung kasiyahan mo, kasiyahan nila, kasiyahan mo na rin. Nakukuha ba? Nakuha? Kaya nga, di ba, katulad ng mama, pag sabi niya, pag nakakita ka ng, uy, may bago rin naman siyang kotse, palagay ko kurakot yan. Minsan ganun kaagad eh. Parang hindi tayo natutuwa sa kasiyahan ng iba. Uy, na-promote siya oh. Ba't ganun? Ako nagtatrabaho, tamad niyan eh. Sip-sip lang yan eh. Wag na. Sa atin, praise God. Di ba? Na-promote siya. Praise God. Maybe God has something for me better than that. Di ba? Basta sa akin, okay na yun. Masaya na ako na kung ano nangyari sa kanila. Okay po? Kaya sabi mo sa katabi mo, masaya na ako kung masaya ka. Sabi niya, totoo ba yan? Di ba? Paano nalaman mo may kabit yung asawa mo? Ito lang sasabi ko, paano nga ba? Simple lang. Siya naman ang mananagot kay God eh. Di ba? Akala mo ba hindi alam ni God yung ginagawa niya? Di ba? Kaya isip, sino tinitext mo? Sino tinitext mo? At naiinis ka pa, alam na ni Lord kung sino ka-text niya. At lagot siya. Dahil mawawalan siya ng load. Kasi si Lord pa rin nakakaalam. Isang araw, hindi mo man masukat agad. Then allow me to share this story with you. Itong dalawang mag-asawa na to, sobrang addict ko talaga sila. Talagang drug addict, mahilig sa party. Hindi talaga yung ganyan litrato nila. Kinuha ko lang yan para lang may makita kayo kaysa nakapikit kayo, di ba? So, ang totoo niyan, ito po ay kwento ni Michelle Attaway. Si Michelle Attaway po, talaga pumunta sila sa kanyang, kasama ng kanyang boyfriend, na si Jay, no? At pumunta ho sa nanay ni Jay. Ang inaasahan nila, mga walang niya kayo, pupunta pa kayo rito? Kasi Christian yung nanay ni Jay. So, ina-expect niya, hindi kami magkaparehong values, magagalit ito. Itong nakakagulat. Pakinggan niyo ito mabuti. Kasi ito importante sa atin ito mga Christian eh. Noong dumating, alam niyo yung reaksyon ng nanay. Uy, kamusta kayo? Alika, pasok kayo. May tato, ang sama na itsura, talagang high na high pang dating. Ay, pasok kayo. Kain kayo. Hinaganda ng pagkain. Sabi nung Michelle, ni hindi kami pinagalitan, ni hindi kami inaway, hindi kami tinakwil. We were respected, we were accepted sa kabila ng aming masasamang itsura at sa aming pagiging drug addict. So, naglaro pa kami ng Scrabble. Hindi naman sila agad na bago. Pag alis nila, tinatawagan pa ng nanay, kamusta na kayo? Minsan magpapadala pa ng grocery. Sabi niya nga nung Michelle, baliw sa ganyan nanay mo. Di ba, biruin mo, ganito na tayo, tas siya pa yung nagtumutulong sa atin. Baliw talaga yun. Kanya lang, nagpapadala ng verses para matulungan siya. Hanggang isang araw, depressed siya. Sabi niya, wala siyang ibang matatawagan kundi yung nanay. Dahil alam niya, yung nanay lang nung Jay ang pwedeng tumanggap sa kanya. So tinawagan, tinulungan, dinala sa women's group, dinala sa mga ka-church. Ini-expect niya, kukutsain sa church at titingnan mo laulo hanggang pa. Ano ba yung manugang mo? Adik? Di ba? Pero hindi. Tinanggap pa sa human being, ginalang, minahal, hanggang sa pinakain, tinulungan, hanggang sa na-realize nila yung pagmamahal ni Jesus because of these people. At itong amazing part, she steadily and her husband, si Jay, attended the Bible study, at nag-grow sila at tinanggap nila si Jesus as their Lord and Savior. Anong sikreto? Dahil lang sa pagmamahal ng magulang. Minsan mga Christians, minsan mapagpula tayo sa ibang tao eh. As if kala natin ligtas tayo dahil mabait tayo. Minsan titingnan natin pag nakapilang ganyan, may sumisingit, ulanon ba't isa sa mga ugali ng Pilipino, mahilig maningit, di ba? Pag singit, tingnan mo naman yan. Nandito pa sa sisip, maniningit sa elevator. Di na nahiya, kapal ang muka. Christian ba yung mga ganyan? Malay mo, hindi siya Christian. Malay mo, first time niya umattend dito. Malay mo, ihina. Kaya pumasok sa elevator, akala niya CR yun. Hindi na siya nakapaghintay sa pila. Maraming bagay na pwedeng mangyari. Pero for us, it is our great joy. Sige na, nauna ka na. Enjoy
And it's my joy to see you. Na parang pinagsisilbihan kita rito. That's love. O kaya, may mga kaibigan ng yan ba mga kaibigan mo? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Minsan ganun pa tayo eh. Hindi. Yan ba mga kaibigan mo? Alika, pakainin natin sila. Nang makita nila ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos dahil sa ating mga halimbawa. Instead of judging and condemning them, allow them to experience the truth that we have experienced from God, the love of Jesus, which is unconditional. No, hindi pa natapos yan. Ito po sikat itong writer. Kung naalala nyo, si Tim Winton, isang novelist. Ang dami niyang aklat na naging sikat. In-interview po siya eh. In-interview siya. Nung in-interview siya sa mga tagumpay ng kanyang mga sinulat, itong tanong sa kanya, balita ko, Christian ka daw. Kasi talagang matapang na nagsasabing Christian siya eh. Balita ko, Christian ka daw. Ay, oo, alam mo, sa totoo lang. Ang tatay ko dating pulis. Nung bata kami, talagang, ang tatay ko masibag na, binundul ho siya ng bilang highway patrol, binundul po siya ng lasing na driver. At nung panahon na yon, ako po'y 5 taong gulang at si nanay naman, ang laki ng tatay ko eh. Hindi ho niya talaga maalagaan ng tatay, hirap na hirap siya. So, nagsabi kami, walang kaabog-abog, may pumunta sa aming mama. Ang sabi niya, hi day. Siyempre, medyo Australian eh. Good day, my friend. I came here to help you, whatever help I can extend to you. So why are you doing that? Sabi niya, I came from a local church here and I learned about your need. Ganyan, no? Alam niyo kung anong gagawin? Bubuhatin niya yung tatay, papaliguan. Kasi sa laki. Dadalhin niya, papaliguan niya. Ginawa niya yon araw-araw. At pinapakain, tinutulungan yung mag-anak. Sabi nung Tim, wala akong nakitang ganong klaseng tao na walang kapalit, tumutulong. At nung tanungin bakit, because of the love of Jesus. Dahil doon, nahikayat kami na umatin sa kanilang church at kaming lahat ay tumilala at tumanggap kay Jesus Christ. Mga kapatid, ito isang bagay na dapat nating maalala palagi. Yung pag-ibig, hindi sentimental yan eh. Hindi yung I love you. Hindi. Ito yung willingness natin to sacrifice. At hindi natin iisipin yon kung alam nating walang buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, alam nating hindi natin nakamtan dahil magaling tayo, mabait tayo. Because Jesus Christ died for us. And He loved us. Kasi siya ang nag-demonstrate ng pagmamahal ni God that while we were yet sinners, enemies of God, He died for us that we might find reconciliation with God. Yun ang pag-ibig ng Diyos. At sa marami, hindi natin makita dahil swapang tayo, iniisip natin, hindi, ligtas ako dahil mabait ako. Kaya nga, sabi ni Jesus, if this lawyer realized na ako yung magpo-fulfill at magja-justify sa'yo, hindi aaminin mo lang kailangan mo ako. Pero inantay yun ng Diyos kasi hindi na natapos. Kasi sabi niya, be a neighbor to anyone. Be someone willing to give your compassion, your care, and your costly or sacrificial love in order for that person to recover from his predicament. Nakukuha po? Hello? And lastly, last na talaga, promise, last na. Isang kwento na lang para buong-buo na yung istorya natin. Napanood nyo na itong Red Unbroken? Nandyan po yan sa Netflix, pwede nyo pa panoorin. Itong mama na to, atleta to, runner to, marathoner. At siya po ay naging na bahagi ng hukbo. At sa nangyari ho, nag-crash yung kanyang eroplano at siya po ay nahuli. Ang kwento po niya ay kwento ni Zamperini. Kung naalala po niyo yung istorya, ay Zamperini. Louis Zamperini. At nung siya po ay nakatakas na, ibig sabihin na palaya na sila mula sa mga Hapon. Umuwi siya bilang bayani sa kanilang bayan. Nakapag-asawa
At syempre, bilang bayani, sikat na sikat ka. Andun yung lahat ng feelings na, wow, I'm a hero. Tama? Unfortunately, paglipas ng nag-fade na yung kasikatan na yon, syempre, madali lang naman makakalimutan ka rin naman ng tao eh. Di ba? Nag-fade na yon, na-depress, nalasing, laging naglalasing, at to the point na hindi na siya makayanan ng kanyang asawa. So yung kanyang asawa, napag-isipang iwanan na siya. Kanya lamang, bago siya iwan, may nag-imbita sa asawa na mag-attend ng krusada ni Billy Graham. At mula doon, itong babae, nakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo ang unang epekto. Hindi ko na siya hihiwalayan. Kasi kung ako minahal ng Diyos sa kabila ng aking kasamaan, sino kung hindi mahalin ang asawa ko sa kabila ng kanyang kakulangan? Tama ba? So, pinuntahan niya kanyang asawa, inalagaan, at niyaya niya din na umattend doon sa krusada ni Billy Graham. At alam niyo, doon sa krusada ni Billy Graham, talagang hindi alam ni Billy Graham pinagdadaanan ng mama, nagsasata, marami sa atin ay nalulunod sa anumang kalungkutan dahil sa ating mga nakaraan. At ang Diyos ay nagpapalaya sa atin. Pero English yun, kaya di ba? So ito na. That guy experienced God's freedom. At dahil doon, unti-unti, siya rin ay nagbago at naging natutong maging mapagmahal sa halip na maging makasarili. Kapatid, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mahirap mag-join ng D-group kasi isipin natin, busy ako eh. Dami kong trabaho. Wala kaming kakainin pag hindi ako magtatrabaho. Ibig sabihin, ang seguridad mo, nasa sayo pa din. Nakakalimutan mo ang Diyos na may kakayanang magkaloob ng ating pangailangan. Marahil lang sabihin natin, puro chismoso lang naman yan. Mayroon pa naman pintuan para sa isa pa. Na chismoso rin. Hindi, ibig sabihin, hindi. I-chismis ka. May mababago ba sa ating pagkatao kung ikikwento nila tayo? Wala naman eh. Dahil wala naman na tayo papatunayan dahil ang buhay na natin ay sa Diyos at kay Kristo Jesus. Nakuha ninyo? Kaya ang pag-ibig na ito ay imposible nang hindi natin naiintindihan ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga sariling buhay. Kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Si Jesus ang nagmahal sa atin at dahil sa Kanya, binigyan niya rin tayo ng kapangyarihan magmahal sa iba. Amen po? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng iyong sarili. Kung inaakala mo na dahil mabait ka, nagpapakabait ka, tatanggapin ka ni Jesus, nagkakamali ka. Hindi natin kaya ang standard ng Diyos. Kung kaya't si Jesus ay naparito upang tuparin ang lahat ng requirement ng batas nang sa gayon yung godly pardon ng Diyos ay ipagkakalob niya sa mga mapagpakumbabang aamin na kailangan nila si Jesus bilang tagapagligtas. At ibabalik ang kanilang buhay para sa layunin ng Diyos. Nagsasabing, Panginoong Jesucristo, kayo na ang Panginoon ng buhay ko, kayo na ang masusunod sa buhay ko. At salamat din na kahit sa pagkakataong kami inadara pa, ay kami po ay ibabangon ninyo dahil kami po ay sa inyo. At dahil dito, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay ito'y magiging aming bahagi ng aming core values at kultura sa buhay na ito dahil sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Mga kapatid, kung totoo yan at yun ang nararanasan mo at yun ang talagang inaamin mo, bakit hindi ka magpakumbabang aminin kay God, Lord, kailangan kita. Itaas mo kamay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi ko na kailangan patunayan na para maligtas ako, para ma-justify ko yung sarili ko sa inyo. Inaamin ko pong di ko po kaya. Inaamin ko pong di ko kayo minahal ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Inaamin ko po hindi ako nagmamahal sa ibang tao kapareho ng pagmamahal ko sa aking sarili. Hindi ko po kaya. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon. Tinatanggap ko na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay mapatawad at mabigyan ng kalayaan at bagong buhay.
Kahit naman, Panginoon, sakupin niyo ako ng banal mong Espiritu nang sa gayon ang pag-ibig sa ibang tao, sang pag-ibig sa aking kapwa, ay mag-uumapaw mula sa aking puso dahil ito ay pag-ibig na galing sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kung may mga tao akong kinasasamaan ng loob, ibinibigay ko na sila sa inyo. At turuan mo kong mahalin sila tulad ng pagmamahal mo sa akin. Salamat, aming Ama, na kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming Ama. At kayo rin, Panginoon, ang aming masidhing tagapagmahal. Na tunay kayo po ang aming lover. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty, for your love and faithfulness. Thank you for giving your Son, Jesus Christ. And thank you for giving us the Holy Spirit to empower us and to live out the Christian life. Salamat po, aming Panginoon. I pray for to bless your people and allow us, Father God, to always meditate on your love, that we may always love others the way you loved us. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang ating mga katanungan. Pastor Bong, magandang araw po. Maraming salamat po sa inyong mensahe about biblical culture. Salamat din po rin ang Panginoon Diyos. Okay. Pastor Bong, mayroon po tayong 3 katanungan at para sa ating unang katanungan, nabanggit sa 1 Peter 4:8 na pinapawi ng pagmamahal ang maraming kasalanan. Maaring madali lamang na mahalin o patawarin ng isang taong nagkasala ng maliit laban sa atin. Pero paano po gagawin ng isang taong patuloy na nananakit, physical man o emosyonal sa atin? Alam mo, pagdating sa pagmamahal, napakahalagang alamin natin na yung pagmamahal, hindi natin angkin yan. Galing yan sa Diyos. At siya rin na magtuturo ng mga practical na paraan para ito ipahayag. For example, kung iisipin natin, palagi ako nasasaktan, tatanungin mo, ano ang nagtutulak sa kanyang manakit? Ano ang nagtutulak sa kanyang magsalita ng mga bagay na talagang emotionally nakaka-apekto sa'yo? Minsan kasi, hindi natin napapansin na tayo mismo ang nag-uudyok sa mga ibang tao para gawin nila yon. Di ba? Kaya pagpipray natin sa Panginoong Diyos. Kasi, ang sabi ng Lord, mahalin mo siya eh. Hindi mo naman hinahangad na siya yung magmahal sa iyo eh. So, God will teach you how to express that love. No? Kaya kung tatanungin mo, paano gagawin ko? Lord, idalhin mo sa Diyos. Lord, tulungan mo ako rito, give me wisdom, and allow me to see also kung ano yung dapat kong ituwid sa aking sarili para hindi ito'y maging hadlang sa pagmamahal ko para sa aking kapwa. Maraming salamat, Pastor Bong. Para naman po sa ating ikalawang katanungan, nais po naming matutunan paano tunay na mahalin ang Diyos. Hindi lang sa paraan na may biyaya tayong natatanggap o pinagkakaloob niya para sa atin. Ano po ang mga practical na paraan upang mapalago ko ang ating pag-ibig para sa Diyos? Ayan. Alam mo, napakaganda sinabi ng Lord, no? Sabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will prosper and you will have good success. Now, ano ibig sabihin ng Diyos doon? If Jesus is the very Word of God, always meditate on His love for you. Instead of meditating how you love God, you meditate on how He loves you. Kasi, we love because He first loved us. So, every day of our lives, lagi natin may meditate yon. In our failures, meditate on His love. Now, ang susunod, sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Diba? He who keeps my commandments, he it is who loves me, sabi ni Jesus. So, understand what He wants you to do and obey Him. And by His grace, gawin mo, by the power of the Holy Spirit, magagawa mo yon. Kaya, depend on Him totally. Kaya importante yun kasi paano mo mamahalin? Iisip ka pa, hindi naman kasi sentimental yun eh. Meditate on His Word. Understand Him. Know Him. Then meditate on His love for you. Then meditate what He wants you to do. Then obey Him by the grace and power of the Holy Spirit.
Amen, Pastor Bong. So after reading carefully the God's Word, we have to obey it. Oh, Right? yes, of No, course. ganun na yung gagawin natin. Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ikahuli nating katanungan, Pastor Bong, marami pong nasalanta ngayon ng bagyong Karina at marami naman po tayong gustong tumulong sa kapwa. Ngunit wala silang kapasidad o minsan sila din yung nasalanta. Pagkukulang po ba ng pagmamahal yun sa kapwa? Ano po bang paraan upang paano tayo makakapagpakita ng pagmamahal ng higit sa ating kakayanan? Ayan. Alam mo, sa totoo lang, ang Diyos will not require you to do something beyond your capacity. Halimbawa, nabaha ka din. Bakit iniisip mo pa iba? Yung lang tulungan mo yung nanay mo, tulungan mo yung anak mo, tulungan mo yung asawa mo para malinis na yung bahay. Magtulungan kayo na may pagmamahal at kasiyahan sa iyong puso. Hindi yung nagkaaway-away kayo habang naglilinis. Yun na yung kapahayagan na ng pagmamahal. Ngayon, kung mabigyan kayo ng pagkakataon, kapitbahay nyo, tulungan nyo. Di ba? O kung mabigyan ka pa ng pagkakataon, sa ministry, yung ka-D-group ninyo, magtulungan tayo. Ibig sabihin, kung may pagkakataon, bakit hindi? Di ba? Pero kung hindi ka mabigyan ng pagkakataon, yun lang katabi mo kapitbahay mo na yan Yung kamembro mo ng pamilya, kasama mo sa bahay, yung lang di kayo mag-away-away, malaking bagay na yun. At kapahayagang masayang pagtutulungan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Alright, maraming salamat Pastor Bong sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, kami po ay nagagalak na imbitahan kayo para ipagdiwang ang unlimited faithfulness ng Panginoon sa ating paggunita sa 40th anniversary ng CCF this coming August 24 and 25. Isama niyo rin po ang inyong pamilya at kaibigan, especially yung mga nais nyong maka-encounter kay Jesus. And that is for Sunday Fast Track. God bless everyone.